mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. Mga kabayan, tila tumitindi ang bangayan sa politika sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Maliban dyan, isa rin sa mainit na isyu ngayon ay ang magkapatid na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Senadora Amy Marcos. Ito ay sa kabila pa rin ng pagkakaaresto ng ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung matatandaan, nagpatawag ng pagdinig sa Senado itong si Senadora Amy Marcos para imbestigahan ang di umano ay illegal at kidnapping na nangyari kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Dahil dito, lumalabas na magkaiba ang paninindigan ng Pangulo kontra sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Kahapon ay kinumpirma mismo ni Senadora Amy Marcos na kumalas na siya sa kanilang partido na pinamumunuan ng kanyang kuya. Ayon sa Senadora, matagal na rin silang hindi nag-uusap ni PBBM kaya lumalabas na may tampuhan o samaan ng loob ang dalawa. Dagdag pa ng Senadora, mas tututukan niya ang isyu sa kaso ng pag-aresto kay Duterte kaysa politika at pangangampanya. Kanina nagsagawa ng press con si Amy Marcos kaugnay sa kasalukuyang nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Duterte at di umano ay ang illegal na pag-aresto sa kanya. Gusto ng Senadora na may managot kapag napatunayang may illegal talaga at hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Yeah, okay lang, walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, seryoso kaya si Senadora Amy Marcos na pumapanig siya sa mga Duterte o gusto lang niyang makakuha ng atensyon at boto sa mga DDS supporters? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iginit naman ni Senate President Cheese Escudero na hindi maaaring maglabas ng summon laban kay Vice President Sara Duterte habang nakarises ang Kongreso. Ito ang tugon ni Escudero kaugnay ng mosyon ng House Prosecution Panel na pasagutin na ang pangalawang Pangulo sa impeachment complaint na inihain laban dito. Ayon sa House Prosecutors, hindi kailangan ng sesyon sa impeachment process. Ngunit, nanindigan si Escudero na kapag may sesyon lamang, maaaring i-convene ang impeachment court dahil doon pa lamang pwedeng manumpa ang mga senador bilang impeachment judges. Dagdag pa ng Senate President, hindi magiging legal ang pagsamon sa pangalawang Pangulo hanggat wala pang sesyon ang Senado. On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol
whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadullon stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued
complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig pagkat yun nga, kinakailangan na meron tayong matitindi, magagaling at malaman ng mga testigo. So nagbubuo pa kami kung sakali at kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang nabunyag nung nakaraang linggo. You have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, ano? Nagbago rin talaga. Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC, yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganon na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya
na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski Duterte, Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Handain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Yeah, okay lang, walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi 11 na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa poll, sinabi ko, independent ako.
Pero yun nga, dun sa Lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol, bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako dun. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko tatlo pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas.